Magandang araw muli mga kababayan and welcome back to my YouTube channel, Taong Kalye. Ayan, confirm mga kababayan na mayroong panibagong posisyon na ibibigay dito kay General Torre. Ayan, nagsalita na yung mga kanya mga kababayan, ano? At panibagong posisyon na nasibak na bilang isang PNP chief itong si General Torre at nangako ang gobyerno na bibigyan nga ng panibagong posisyon dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ayan, at ito nga mga kababayan, ang posisyon na to, General Torre, ay talagang maraming tatamaan dito. Lalo pag pinatupad niya itong bagong posisyon na binigay sa kanya, ay talagang pati ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay talagang tatamaan dito mga kababayan. Kung natandaan natin mga kababayan, ay nung pag-upo ni Bongbong Marcos bilang presidente ng ating bansa, ang unang-unang ginawa niya ay tinanggal yung PACC, yung Philippine Anti-Corruption Anti-Corruption, na ngayon ay dahil tinanggal niya, dumami ang korupsyon ngayon sa ating bansa. Ngayon, naramdaman siguro niya na tumitindi na yung corruption dito sa ating bansa, kaya si General Torre ang kanyang ilalagay bilang chairman ulit ng anti-corruption. Ayan. Ewan ko lang kung mapatupad ni General Torre ito. Kasi yung 3 minutes response na pinatupad niya, parang wala naman nangyari doon. At maraming tatamaan dito. Unang-una talaga yung administrasyon. Alam naman natin matindi ang corruption ngayon dito. Alam naman natin yung binentang gold reserve ng administrasyon na walang paliwanag doon. Maging yung Marlica Fund na bilyong-bilyong pera, wala rin paliwanag doon mga kababayan. Marami pa. At ngayon itong bago itong flood control project, mga ghost project na ito. Kaya abangan po natin kung ano po ang magiging resulta, ano bang kakayanan ni General Torre para ipatupad itong bagong posisyon na ibibigay sa kanya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. So, pakinggan natin yung video ni General Viewpoint. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong article sa GMA News Online. Dito, makikita na natin kung ano yung government post, yung bagong posisyon na ibibigay kay General Torre, kung tatanggapin niya. May idea na ako. Ito, title: Marcos offered Torre anti-corruption post, says John Vic Remulla. Take note anti-corruption. Basahin ko lang. President Marcos Jr. has offered former PNP Chief Police General Nicolas Torre III another position related to the government's anti-graft efforts, Interior Secretary Remulla said on Wednesday. According to Maris Omali's exclusive report on 24 Oras, Remulla stressed that he and the President had nothing personal against Torre, who was removed as PNP chief after a difference of opinion with the National Police Commission over the assignments of senior police officials. It has something to do, ito ang statement ng secretary. It has something to do with anti-corruption. So I am telling you, the President still really believes in General Torre. It is still enough that he be offered a position to fight corruption and to investigate corruption. So, ito pa. I think that shows you that a difference of opinion does not necessarily mean an end of a friendship, an end of a working relationship. It was just that. So, isummarize lang natin yung pagsibak, lumalabas na ang dahilan nga nakikita, iba pa yung hindi nakikita kasi may mga behind the scenes daw, sabi ni Senator Lacson.
May mga misteryong pangyayari. Ang nakikita lang yung Napolcom issue. Hindi gustong sumunod si General Torre sa gusto ng Napolcom, kaya sinibak siya. So nagkaiba lang sila ng pananaw, opinion na sinibak siya. Kaya lang, bilib pa rin sa kanya si Presidente. Pati si Secretary Rimulya, ibig sabihin, bilib pa rin. So, inofferan nila ng posisyon. So, ito na, anti-corruption. So, panahon ni PRRD, merong PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, na nakakagulat dahil yun ang unang executive order ng Pangulong Marcos, dinisolve niya. Ibig sabihin, wala sa priority niya ang paglaban sa korupsyon. O ngayon, after 3 years ng kanyang administrasyon yan ang isa sa pinakamalaking problema niya, nakita niya, corruption. Lalo-lalo na sa DPWH and other government agencies. So gusto niya ng labanan. Ngayon, bibigyan ng posisyon si General Torre parang anti-graft buster. Alam nga naman na sa ombudsman, hindi naman siya pwede sa ombudsman dahil anti-graft din sa ombudsman. Ay, sandali. Hindi naman siya abogado. Kasi pwede siya sa ombudsman mag-investigate. Kailang, usually, mga ganyan. So, posible, ombudsman kailang. NBI pwede rin, kaya lang hindi rin siya abogado. Kaya ang nakikita ko lang, baka lang opinion ko lang ito, baka ang Pangulo mag-create siya ng another Presidential Anti-Corruption Commission or iba ng pangalan. At ang head, si General Torre. Ano sa tingin nyo? Ibabalik yung PACC, ibang pangalan lang. So, another creation. Kasi executive order lang yan eh. Yung PACC panahon ni PRRD, na-abolish dahil sa executive order. So baka ngayon, about to be signed na yung executive order creating a specific body to investigate itong corruption issues, lalo na sa ano. Yan ang nakikita ko. Now, kung ganyan ang mangyari, we are now on the right direction. Kasi yung mga corruption sa flood control projects, DPWH ang gumagawa, wala akong tiwala. Ganon din ang Kamara, mag-iimbestiga daw sila, hindi rin ako masyadong maniwala. Pwede doon sa Blue Ribbon. Kaya lang, mas maganda, maliban sa Blue Ribbon Committee, meron ding parallel investigation ang administration mismo. At ito na nga, sana mag-create ng Pangulo ng anti-graft body under the office of the President para imbestigan ito, para ayun, bagay na bagay si General Torre na mangulo ng anong tawag mo dyan, commission, whatever, investigating body, independent. Bagay na bagay sa kanya. Kasi nga, nandun na yung image niya na palaban, walang sinasanto, trabaho lang. I like that. Of course, yung ginawa niya kay PRRD, hindi ko gusto yun. Huwag nating kalimutan yung ginawa niya kay PRRD. Mapapanagot siya doon kasi nasampahan na sila ng kaso sa ombudsman. Sana ang mapiling ombudsman yung patas para magkaroon ng hustisya yung ginawa nila kay PRRD. Okay, so, yun, hindi maganda yung ginawa niya kay PRRD. Kaya lang ngayon, dahil meron na siyang tapang, may pwedeng makatulong siya sa bayan. Para once and for all, kung hindi man totally ma-eliminate yung corruption sa DPWH flood control project, pag si General Torre ang mangungulo sa investigasyon, may kapupuntahan. The same thing kay General, kay Mayor Magalong. Nag-o-offer siya ng voluntary services niya na mangulo sa investigasyon. Ayaw man ng Pangulo. Baka ito na si General Torre ang ilalagay. So, another question dyan is, tatanggapin ba ni General Torre
yung bagong posisyon? Yan ang wala pang sagot. Sa narinig ko sa mga pahayag niya kahapon, na nasa period pa siya ngayon, nagmumuni-muni pa, making a decision. Siguro sana maliwanagan siya kung anti-graft body ang kanyang posisyon, tanggapin. Kasi nakikita ko makakatulong siya sa ating bansa. Diyan siya magagamit para itong mga tiwali sa gobyerno may katapat na sila.